Isa si Stephen Curry sa pinaka-iconic na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. So dami nang na-achieve niya sa kanyang karir kagaya ng multiple championships, MVP awards at record-breaking shooting na itinuturing bilang greatest shooter of all time at isa sa greatest point guards na naglaro sa liga. Pero kung babalikan mo kung paano siya nagsimula, mahirap isipin na darating siya sa ganitong level. Noong una, isa lang siyang skinny at unranked recruit na halos walang pumapansin. Kaya sobrang unlikely talaga na maging ganito ka-successful ang karir niya. Kaya sa video na ito, babalikan natin ang 2009 NBA draft at titingnan natin ang 6 na players kasama ang 4 na guards na pinili ng mga teams bago si Curry. Kung hindi mo alam ang buong storya ni Steph Curry, aakalain mo na naging madali lang ang path niya. After all, anak siya ng dating NBA player na si Del Curry na isang legit shooter na naglaro ng 15 seasons. Kahit ang kapatid niya ay nasa NBA rin at naging top 10 pick pa siya sa draft. Pero ang totoo, hindi naging smooth ang journey niya. Kahit naging dominant siya noong high school sa Charlotte, North Carolina, hindi siya naging priority ng mga college recruiters. Ang naging main issue ay physical build niya. Sa height na 6'2 at timbang na 165 pounds, masyado siyang maliit at payat kumpara sa ibang top prospects. Actually, dream niya sanang maglaro para sa Virginia Tech na alma mater ng tatay niya. Pero imbis na full scholarship, isang walk-on spot lang ang inoffer sa kanya. Kumbaga, kailangan pa niyang patunayan ang sarili mula sa zero bago siya bigyan ng importansya. Pero sa gitna ng mga pagdududa, may isang Division I school na small program lang pero naging solid ang pag-recruit sa kanya, ang Davidson. Bago dumating si Curry, halos walang nakakakilala sa basketball program nila. Pero itong unranked point guard na halos walang pumapansin sa buong bansa ay agad ipinakita na legit siya from day one. As a freshman, sobrang impressive na agad ng numbers niya na nag-a-average ng 22 points, 5 rebounds at 3 assists na may 41% shooting from 3. Sa ngayon, ang ganitong stats ay matik na one and done prospect na agad kahit ano pang size ng program o physical tools mo. Pero kahit ganoon, may doubts pa rin sa kanya, lalo na sa frame niya at kung uubra ba ang 3-point shot niya sa NBA nung time na yon. Kaya alam ni Steph na kailangan niya pang magpakita ng mas matindi at ginawa niya ito. As a sophomore, nag-average siya ng 26 points habang may 44% from 3. Pero kahit ganon, hindi pa rin fully convinced ang lahat. Kaya bumalik siya for his junior year kung saan nag-average siya ng 29 points. Pero ang mas importante sa season na iyon ay nagbago ang kanyang role. From being mainly a shooting guard, nag-transition siya sa point guard position. Malaking bagay ito para sa mga NBA scouts. Kailangan niyang ipakita na sa kabila ng maliit niyang frame, kaya niyang mag-handle ng bola at magpatakbo ng team. Dahil dito, tumaas ng husto ang kanyang draft stock at doon na siya nag-decide na mag-declare para sa 2009 NBA draft. Considered naman si Curry na top prospect pero maraming nag-aalangan sa kanya. May mga naniniwala na kaya niyang maging isa sa best shooters of all time pero mas marami ang duda. May mga analysis pa nga na nagsasabing magkakaproblema siya sa point guard position lalo na sa depensa at sa NBA defenders of the dribble. Sabi ng iba, hindi siya magiging star dahil kulang siya sa explosiveness at magiging defensive liability siya sa NBA level. Naging argument din ang kanyang athleticism. Mahalaga naman ito, pero sa case ni Curry, maraming naniniwala na hindi dapat ito ang maging main factor dahil sa taas ng kanyang skill level. Ngayon, silipin na natin ang 2009 draft at ang mga players na nauna pang mapili sa kanya. Isa ito sa pinaka-exciting na draft class, lalo na dahil may clear number 1 prospect na si Blake Griffin, isang high-flying sophomore power forward mula Oklahoma. May mga questionable selections talaga sa draft na ito bago mapili si Curry, pero hindi doon isa si Blake Griffin lalo na kung iisipin mo ang context ng NBA noong 2009. Coming off siya sa season na nag-a-average ng 23 points at 14 rebounds habang may 65% shooting. Sa ganitong production plus ang jaw-dropping athleticism niya, mukha talaga siyang star in the making. Kaya hindi na nakakagulat nang kinuha siya ng Clippers as the number 1 pick. For the most part, nagsimula ang karera ni Griffin gaya ng inaasahan. Kahit na-miss niya ang first season dahil sa knee injury, bumawi siya pagbalik niya at agad nanalo ng Rookie of the Year matapos mag-average ng 23 at 12.
Nagpatuloy ang success niya sa Clippers sa loob ng 8 seasons kung saan nakakuha siya ng 6 All-Star selection at 5 All-NBA teams. Kasama siya sa promising rosters ni Chris Paul at DeAndre Jordan na naging legit contenders ng ilang taon. Pero paulit-ulit din ang naging issue nila. Lagi silang kinakapos sa dulo ng season o kaya na may tinatamaan ng injuries. Noong 2018, lumipat si Griffin sa Detroit Pistons. Kahit hindi na siya ang dating high flyer, nagawa niya pa rin i-record ang isa sa kanyang best statistical seasons. Nag-average siya ng 25 points, 8 rebounds at 5 assists. Pero iyon na rin pala ang huling solid season niya. After that, unti-unti nang bumaba ang laro niya dahil sa knee injuries. 2 seasons later, bumagsak na ang kanyang efficiency sa 36% sa field goal na sobrang baba kumpara sa NBA standards. Kaya't walang choice ang Pistons kundi i-buyout ang remaining part ng kanyang max contract. Naglaro pa siya sa ilang teams bago tuluyang magretiro sa edad na 35. Sa second overall pick, kinuha ng Memphis Grizzlies ang isa sa pinaka-worst draft bust sa NBA history na si Hashem Thabet. Hindi siya top recruit noong high school at late na rin nagsimula sa paglalaro. 15 years old na siya noong matutong magbasketball. Tubong Tanzania pero lumipat sa US para maglaro sa Houston, Texas. Sa height na 7'3", hindi nakakapagtaka na maraming college programs ang naghahabol sa kanya pero sa UConn siya nag-commit. As a freshman, mabilis siyang pinakita ang kanyang defensive potential kung saan nag-average siya ng almost 4 blocks sa loob lang ng 25 minutes. Noong junior year niya, itinuturing na siyang top prospect dahil sa average na 14 points, 11 rebounds at 4 blocks. At ayon pa sa mga scouting reports, isa siya sa defensive force na kayang i-control ang laro kahit walang masyadong galaw sa offense. Dahil sa mas mobile siya kaysa sa typical na big man at maganda ang kanyang shot blocking instincts, ang expectation ng lahat ay magiging elite rim protector siya sa NBA. Kaya't walang masyadong nag-question noong kinuha siya ng Grizzlies. Pero mabilis ding napatunayan na malaking mistake ito. Hindi siya naging as expected defensive anchor at dahil wala rin siyang offensive game, nahirapan siyang makakuha ng playing time. After just 1 season, na-demote pa siya sa G League, isang malaking sampal para sa isang second overall pick at hindi na naging maganda ang karir niya after that. Huling laro niya sa NBA ay noong 2014 bago siya tuluyang napadpad overseas. Pagdating naman sa third overall pick, isang pamilyar na pangalan, si James Harden. Rank siya as top recruit noong high school at nagtuloy sa Arizona State kung saan naging efficient scorer siya agad. Sa kanyang 6'5" frame at elite shot creation, obvious kung bakit maraming teams ang interesado sa kanya. Naging perfect fit siya sa Oklahoma City Thunder bilang suporta sa core ni Kevin Durant at Russell Westbrook. Nanalo siya ng 6th Man of the Year sa kanyang 3rd season. Pero dahil sa luxury tax concerns ng Thunder, na-trade siya sa Houston Rockets. At doon nagsimula ang kanyang peak, multiple All-Star at All-NBA selection. Kahit hindi pa siya nakaabot ng NBA Finals, malinaw na isa siya sa pinaka-dominant guards ng kanyang era. Lumipat pa siya sa Nets at iba't ibang teams pero recently naglalaro ito sa Cavaliers. Sa 4th overall pick, pinili naman ng Sacramento Kings si Tyreke Evans. Matagal na siyang projected na top pick dahil sa kanyang size na 6'6" bilang point guard. Naglaro siya sa Memphis under John Calipari at agad nagpakita ng impact sa NBA. Sa katunayan, nanalo pa siyang Rookie of the Year matapos mag-average ng 20 points, 6 assists at 5 rebounds. Mukha siyang future star sa simula pero doon na rin nag-start ang problema. Hindi nag-develop ang laro niya, lalo na sa shooting na naging malaking weakness niya habang tumatagal. Pagkatapos ng kanyang rookie contract, paikot-ikot na lang siya sa iba't ibang teams. Noong 2018, mukhang babalik na sana ang laro niya sa Memphis pero after lumipat sa Pacers, muli siyang nag-struggle hanggang sa maban siya sa NBA dahil sa violation ng league drug policy. After Tyreke Evans, dito na naging mas interesting ang kwento. May hawak ang Minnesota Timberwolves ng 5th at 6th overall picks. Pagpasok pa lang ng draft, clear na ang issue nila. Point guard ang kailangan nilang ayusin. Kaya instead na isang pick lang, ginawa nila ang rare move na gamitin ang pareho nilang lottery picks sa point guard position. So kung back-to-back guards ang kukunin nila, logical sana na isaalang-alang si Curry, isang skinny scorer na kagagawa lang ng isa sa pinaka-impressive scoring season sa college basketball history.
Pero hindi yun ang nangyari. Imbis na piliin siya, gumawa ang Timberwolves ng dalawang desisyon na hanggang ngayon ay tinuturing na isa sa pinakamasasamang draft mistakes sa NBA history. Sa first pick, kinuha nila si Ricky Rubio, isang foreign sensation na kilala bilang elite playmaker at defender galing overseas. Nakumpara pa nga siya kay Steve Nash dahil sa kanyang passing ability. Pagdating niya sa NBA noong 2011, sobrang taas ng hype at totoo naman, nag-average siya ng over 8 assists per game pero lumabas din ang main problem niya sa scoring. Sa buong karir niya, naging identity na niya ang pagiging solid passer pero inefficient shooter at nakatagal lang siya sa liga dahil sa kanyang playmaking. Pero ang kanilang second pick sa back-to-back ang mas malala, si Johnny Flynn mula sa Syracuse. Maraming nagsasabi na ang pick na ito ay unforgivable. Kahit 6 feet tall lang siya, pinuri siya sa pre-draft scouting dahil sa kanyang athleticism at mentality. May mga reports pa nga na tinatawag siyang future NBA star at isa sa pinaka-NBA ready player sa draft. Sa rookie season niya, nag-average siya ng 14 points at 4 assists. Pero pagdating ng second season, biglang bumagsak ang laro niya sa 5 points per game. After that, nagpaikot-ikot na lang siya sa iba't ibang teams hanggang sa tuluyan siyang mawala sa NBA by 2012. At ito ang final picture ng 2009 NBA draft. Ang mga players na nauna pang mapili kay Steph Curry. At kung isipin mo ngayon, malinaw kung gaano kalaki ang missed opportunity ng mga teams na ito. Kung may komento o reaksyon, ilagay mo lamang sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.